Hello guys, welcome ulit sa Buholi Panadero, no? Bali, yung topic natin for today ay paano po ba gumamit ng oven, yung gas oven dun sa atin sa Pilipinas. I-discuss natin yung tatlong uri ng oven na ginagamit kadalasan ng mga nagbe-bakery o yung nagsisimula nagbe-bakery at yung may mga malakasang panaderia, no? Yung pong isa ay yung gas oven na kadalasang ginagamit natin dun sa ating bake shop. Yung iba naman po yung electric oven, yung convection oven kung tinatawag. Yun naman pong isa ay yung pugon kung paano ho siya ginagamit. Bali, ngayon, first ay di-discuss natin kung paano ginagamit para makaluto ng tinapay yung mga oven na ito. Bali, gumawa ako ng drawing para wala kasi akong ibang ay pakita, kundi yung drawing lang. Bali, magsisimula tayo tungkol doon sa gas oven na kadalasan ginagamit sa atin sa Pilipinas. Ito po yung kadalasan na ginagamit na oven sa atin sa Pilipinas, Bali, i-discuss lang ho natin. Ito po kasi, ito yung gauge na kung saan nyo po malalaman yung temperatura nung init. Tapos, ito pong isang maliit na ito, ang tawag po dito ay exhaust. Pag sobrang init, hilahin nyo lang po siya at lalabas yung init doon sa likod. May magbubukas po na maliit na bintana doon sa likod. Ngayon, ito po yung main na pinagsasalangan ng ating oven ng tinapay. Tapos ito po yung gas. Ito po yung gas valve, yung open and close ng gas. Tapos dito po sinisindihan yung apoy. Dito sa pinto na ito, nasa loob yung dalawang burner na pahaba. Kung ang inyong oven ay dosihan. Kung naman ho, apatan lang yung oven, pahaba naman ho siyang pag ganon. Bali, ito yung stand niya. Tapos ito, kadalasan yung iba ko kasi nabibili, nahihiwala yung stand dun sa oven. Tapos, ito po yung hose nung para sa gas. Start tayo kung paano siya ginagamit. Kadalasan ho kasi yung iba nasasabugan pag gumagamit ng ganitong oven. Kasi kadalasan ho, hindi nila nag-check. First na i-check nyo na naka-close itong dalawang bulb na ito. Bago nyo po i-check ito na naka-close din. Kasi kadalasan yung iba, pag bukas ho nito, alam pala nila na bukas ito, binuksan nila ito, tapos hindi nila chinek itong dalawa na to. At sabay, pagbukas nila, hindi nila naamoy gas, sabay sinindihan ho nila po yung nagsindi sila ng apoy, may tendency na sumabog ito. Sasabog po yan, magbabackfire yung apoy papunta sa mukha ninyo, tapos ito magbubukas, babagsak sa ulo ninyo. Yun po yung tendency, kadalasan na didisgrasya yung ibang hindi marunong gumamit ng oven na ito. Ngayon, una ho nyong gawin, i-check ito, dalawa na naka-close, i-check kung naka-close. Tapos buksan nyo po muna ito, saka ito, para makasingaw kung meron man hong gas na nasa loob nung oven. Pag nakasingaw na ho siya, saka nyo ho isarado, buksan nyo po ito, kuha po kayo ng mahabang stick na may nakalagay na gas para po hindi ho na kayo dumukot sa loob. Ipasok nyo lang yung stick sa loob, saka nyo po sindihan. Buksan nyo to, tapos dahan-dahan nyo pong buksan kung ito po ay nasa kaliwa, ito ay nasa kanan. Hanapin nyo po yung kanan. Kung ito yung kanan, doon nyo po ilagay yung apoy. Dahan-dahan yung buksan at dahan nyo ilagay yung apoy. Make sure na sarado itong isa. Pagka may apoy na po ito, hipan nyo po para pumasok sa loob yung apoy. Sunod naman po yung kaliwa, buksan ninyo dahan-dahan, saka nyo po sindihan yung apoy. Ito po yon. Ito yung loob Ito po yung loob nung burner.
Ngayon, kung yung valve ay nasa kanan, buksan nyo yung valve na kanan, saka nyo po ilagay yung apoy. Mag-aapoy po yan, saka nyo hipan, diretso po sa loob. Sunod yung kaliwa na valve, dahan-dahan yung buksan, saka po ilagay nyo yung apoy, magdediretso na po siya sa loob pagkahipan po ninyo. Saka nyo po siya isara. Tapos, saka nyo tignan kung tama na yung gauge o yung init ng inyong oven. Pag tama na po, bali dito po, ito po yung loob nung oven. Bali meron ho siyang grills, parang grills, dalawa po yan, taas at baba. Ngayon tong iwang na ito, dito po pumapasok yung init. Init pataas, pag ganun po, yung init niya. Yung pasok ng init niya pataas, pag ganun. Para po sa taas yon. Yung sa baba ay para naman po sa baba. At may harang po yun na metal sa baba. Dito po, yan, may cover pa pong metal yan. Ngayon, pag magsasalang po kayo ng tinapay, for example, magsalang kayo ng pandesal, una nyo lagyan ho, yung humpong baba. Diyan po kayo magsasalang. Ngayon, pag nalagyan nyo na po yan, dosihan po yan, 6 po yan, 3 sa dulo, 3 sa harapan. Ngayon, pag po yan nasalangan nyo na ng tinapay, pag nag-golden brown yung gilid, o parang medyo napula na yung gilid dito sa baba, it means na pwede na po siyang itaas dito sa taas para naman po maluto yung nasa ibabaw. Make sure na yung baba po ng inyong tinapay ay make sure na tama yung init ninyo para yung baba po ng tinapay ay may swelo. Kadalasan kasi sobrang lakas ng apoy, mapula na yung gilid pero wala pang swelo, yung parang may luto na yung ilalim. Ano po? Yun po yung kadalasan. Minsan pag malakas yung apoy, hindi pa medyo mapula yung ibabaw dito sa baba, pero sunog na yung baba, yung swelo, sunog na. Make sure na tama yung apoy ninyo para yung pong tinapay ninyo ay balance, may swelo at medyo namumula-mula na yung tinapay ninyo. Ang gagawin po ninyo, kasi itong dalawang side na to, namumula yung dalawang gilid, yung gilid ng tinapay. Di kasi nandito yung apoy, ito po yung mamumula sa gilid ng tinapay. Ngayon ito, hindi naman po. Ibig sabihin, pwede na po siyang iangat. Ngayon, pag kayo mag-aangat, magsimula po kayo sa gitna. Gamit po itong pala na ito, sundutin nyo po yan, tapos ilipat nyo po dito. Dito nyo po siya ililipat. Yung galing sa gitna, ilipat nyo po dito. Tapos ito naman po, ilipat nyo dito. Ano po? Pagkakuha ninyo, ilagay nyo rito. Sunod ito, ilagay nyo rito. Sunod ito, ilagay nyo sa gitna. Para po hindi masunog yung mga gilid. Yung mga gilid ng mga tinapay, at least balance po o pantay yung pagkakaluto nung tinapay. Kasi kung kinuha nyo po rito at inangat nyo rito, sunog po lahat yung gilid na to. Itong side na to, sunog lahat yan. Yung kabilang side nung tinapay, hindi po. Hindi siya pantay. Ganon po yung tendency. Kaya kinukuha siya rito, nilalagay siya rito, yung nandito nilalagay yung nandito nilalagay dito, tapos yung nandito nilalagay dito, yung dito nilalagay dito. Yun po yung reason nun kung bakit ganun po yung technique ng mga nagbe-bakery na gamit po yung ganitong oven. Yan po yung reason kung bakit. Bali, punta naman po tayo doon sa ating tinatawag na pugon. Ito po yung pugon. Yung pugon, meron po siyang, ito po yung exhaust niya, yung chimney, yung loob niya po ay bricks, tapos meron siyang pinto. Kadalasan yung iba walang pinto. Tapos ito po yung pinto dito. Ngayon ginagawa po nung iba, yung iba walang pinto dito, dinadirect nila yung kahoy sa loob. Ngayon kung maglagay ka ng pinto rito, dito ka maglalagay ng kahoy, at dito mo din siya sisindihan. Tatanggalin mo yung alikabok, dito din.
hindi na dito sa harapan. Ngayon, itong baba na to, ito yung supporter niya. Ngayon, kung kayo ay maglalagay ng apoy, yan, sindihan ninyo, at once na nakuha nyo na yung temperature, kuha kayo ng gauge, ilagay nyo dito yung gauge. Yung una ko kasing diskarte dito nung iba, ang ginagawa nila, yung pang malalakas yung apoy. Yung mga pang malalakas po yung apoy, yun muna po yung una nilang sinasalang. Example, pang malalakas ang apoy, mga kababayan, ganyan. Nilalagay po nila yan dito sa part na dito. Yan. Dito po nilalagay yung tray. Yan po nilalagay. Tapos yung mga mahihina, pang mahihinang apoy, for example is mga tasty, dito po muna nila nilalagay yan sa mga bandang malalayo. Kasi matagal po maluto. Tapos dito kasi itong part na to, malakas ang apoy dito. Yan. Ito malakas po yan dito, mahina. Kaya yung mga kadalasan, tasty, dito nila nilalagay. Tapos yung ibang mga pang malalakas yung apoy, dito nila nilalagay. Tapos yung pandesal, kadalasan, dito rin nila nilalagay. Yung part na yan. Dito bihira naglalagay, mga nilalagay lang dito mga loaf. Pag po medyo alam nilang na luto na o yung medyo naggo-golden brown na rito, saka po nila inilalabit dito para tuluyan na siyang maluto. Kuha ninyo. Dito, yung mga pangmalakasan yung apoy. Dito sa kabila, yung mga pangmahinaan yung apoy. Kagaya ng mga loaf, saka mga burger buns. Yung mga pangmalakasan, pandesal, pwede rin po dito ilagay. Sa side na to. Yan. Ngayon po, yan po yung technique dun sa pugon. Ngayon, kaya ho siya reason, may takip siya. Kadalasan po kasi, yung takip yung nagbibigay sa kanya ng adjustment. Yung controller niya. Once so, tinakpan nyo lang tong side na to, yan. Tinakpan nyo po yan, medyo mababalance po yung kanyang init. Ngayon, pag sinarado nyo po yan, mamamatay po yung apoy. Ngayon, kung i-open nyo siya, mas malakas yung apoy. Yun po yung reason kung bakit may takip yung pugon. Sana naintindihan ninyo. Tapos, ito na po yung tinatawag nating convectioning oven. Ayan, pasensya na kayo. Bali, yung convectioning oven ay yung tinatawag na meron siyang pan sa loob. Meron siya dito. Dito, yung una niya ay yung pag binuksan nyo siya, open na yan, nandito yung minutes, sunod, nandito naman po yung degree, temperature, tapos kung ano po yung sububuksan ninyo, kung yung taas, o yung babang burner, o yung dalawang burner. Tapos, ito naman po, yung pong grill, kung gusto nyo mag-ihaw. Tapos, yung isa naman po, yung pan, para sa convectioning oven. Tapos ito po yung ilaw. Yan po. Ngayon, kadalasan dito maliit lang po kasi ito eh. Dito pag gumawa kayo ng tinapay at may convectioning oven, hindi nyo na siya kailangan i-rotate o balik-balik ta rin. Kasi yung convectioning oven, pag inopen nyo at gumawa kayo ng tinapay, ibabalance niya yung init sa loob at yung tinapay, mapapantay yung luto. Kuha po. Ngayon, kung heavy duty yung inyong electric, kadalasan yung iba merong steam. May steam yung iba. Tapos, yun po ay ginagamit sa mga European bread, yung mga malulutong. Tapos, makukunat. Tapos, meron ho siyang dalawang layer. Kadalasan dalawang layer po yan, ganyang kalaki. Doon nyo po ilalagay yung inyong tinapay. Ngayon, kung gagawa ko kayo ng cake, make sure na i-off nyo yung pan, yung convectioning oven. I-off nyo yung pan. Kasi, hindi ho allowed na may hangin yung cake pag ho nagluto kayo dito sa ganitong oven. Sana po manaunawaan ninyo yung tungkol dun sa topic natin tungkol sa paggamit ng mga tatlong uri ng oven. Maraming salamat po. Sana paki-share, paki-like, paki-subscribe, i-click yung notification bell para maging updated po kayo dun sa aking mga video na
ginagawa, kahit simpleng video lang po, at sana ay ito ay makatulong sa inyong pagninegosyo at maraming salamat po. Ako ang inyong buhay panadero, Jordan. Peace.